May epekto nga kay Lynette ang sinabi nitong si Jessel na maiging kilalaning maigi itong si Carlos at intindihin din na mas nakilala niya ng mabuti at lubusan ang kanyang anak nang higit pa dito kay Carlos na ngayon lang niya nakikita. Maaari nga daw may mga bagay pa o may ugali pa itong hindi pa lumilitaw. At ang nakakatakot ay kung ikasal na nga sila nito ay saka lumabas ang tunay na pag-uugali. Kaya naman nakapag-isip itong si Lynette. Nang kinausap nga niya itong si Carlos, sinabi niya rito na lahat ng kanyang ginagawa ay para daw kay Annalyn. At nagiging proud daw siya dahil sa kabila ng lahat ay napalaki niya ng maayos ang kanyang anak. Kaya naman itong si Carlos agad na sinabi kung para saan at saan patutungo daw ang kanilang magiging usapan. Dito na nga idiniretso ni Lynette ang kanyang hugot. Tinanong niya ng diretsahan nga itong si Carlos kung hindi ba daw talaga siya umalis nung naturang bachelor's party. Nasaktan pa kunwari itong demonyong si Carlos na tela baga inosente at walang kamalay-malay at walang alam na siya naman talaga ang tunay na may dahilan. Lubos niyang itinatanggi ang krimen na kanyang ginawa at sinabi pa niya dito kay Lynette na naniniwala ba daw siya sa kanyang anak higit sa kanya. At sinabi niya rito na maigi daw na wag na natin ituloy ang kasal. Sapagkat kung ngayon pa lang ay hindi siya pinagkakatiwalaan ay wala ring saysay kung magpapakasal siya sa isang tao na hindi naman katiwa-tiwala sa kanya. Tan kunwari itong si Carlos as if wala siyang ginawa. Samantalang itong si Lynette ay nakokonsensya at sinabing hindi naman yun ang gusto niyang mangyari. Ang gusto lang niya ay magtanong. Naku Lynette, huwag mo nang habulin yan. At talagang masisira lang ang iyong buhay maging si Annalyn ay madadamay pa sa proyesyong iyong papasukin. Samantala, nakarating na nga kay Zoe ang balita tungkol sa nangyari sa kanyang ama nung gabi ng bachelor's party. At sinabi nga ni Zoe na walang ibang pinaghihinalaan kundi nga itong si Doc Benitez. Kaya naman hindi nabigilan ni Zoe ang kanyang galit dito kay Doc Carlos. Dahil mas matimbang at mas nananaig ang pagmamahal niya dito kay RJ kaysa sa kanyang tunay na ama. Agad niya itong pinuntahan sa Estridge upang sugurin at komprontahin sa ginawa niya. Tatalo lang itong mag-ama. Ngunit itong si Carlos ay todo deny lang at hindi kailanman aamin sa kasalanan na kanyang ginawa. Sinabi pa niya kay Zoe na bakit raw kinakampihan niya itong si Doc RJ. Alam naman niya sa kanyang sarili na hindi siya ang tunay na ama. Dito sinabi ni Zoe na baka nakakalimitan daw niya na si RJ ang kinikilala niyang legal na ama. Kahit daw na nanggaling siya kay Doc Carlos ay hindi naman ito kailanman naging ama sa kanya. At higit na mas matimbang ang pagmamahal niya dito nga kay RJ kung ikumpara nga raw sa kanyang ama na si Carlos. Labis na nasaktan si Carlos sa kanyang mga narinig. Kaya naman nagawa niyang sampalin itong kanyang anak na si Zoe. Ngunit hindi nila napansin na nakita sila nitong si Nurse Ning. Inabigla ni Nurse Ning ang kanyang mga nakita kung bakit nagawang sampalin itong si Doc Carlos itong si Zoe. Kaya naman labis niyang pinagtaka kung ano kaya ang kaugnayan ni Zoe at ni Carlos. Kumbaga, kung kumilos ang mga ito ay tela, close na close. Naman itong si Nurse Ning ay hindi nakapagpikil. Kinausap nga niya itong si Annalyn tungkol sa kanyang mga nakita na bigla na lamang sinampal nitong si Carlos itong ang si Zoe. Nang usisa ngayon itong si Annalyn at agad na pinuntahan itong si Zoe. Subalit kailanman hindi magsasalita si Zoe tungkol sa kanya. Magagalit lamang ito kay Annalyn at sasabihin may pagkamarites din talaga itong si Annalyn at nangingialam ng buhay ng iba.
Dahil nga makulit itong si Annalyn ay tatanungin niya kung ano ba daw talaga ang tunay na ugnayan ni Zoe at ni Carlos. Bakit ganun na lamang sila kung mag-usap? Mag-ama ba daw sila? Bakit ganun sila kung kumilos? Ngunit kahit anong pigangan ni Annalyn ng pagtatanong dito kay Zoe ay hindi ito magsasalita, kundi ibabaling ito sa ibang bagay. Walang nagagawa si Annalyn, subalit hindi siya titigil hanggat wala siyang malalaman sa tunay na ugnayan nitong dalawa. Dahil batid niyang itong dalawa ay may matinding sekreto at napapansin na rin niya lagi na panay nga ang punta ni Zoe sa Estridge at wala siyang ibang pinupuntahan kundi ito nga si Carlos. Hindi lang isang beses na nahuli niya ito na magkausap. Atid ni Annalyn na may tinatago nga itong dalawa, si Carlos at si Zoe. Hindi man niya nalalaman ngayon, ngunit hindi siya titigil hanggat hindi niya malalaman kung ano ba talaga ang tinatago ng dalawa.